Yeah. Grabe init ngayon. Iakot na po yung ating punla. Hindi pa nag-aani. Yung mula nung ano. Anong napitas po natin? Kailan lang po tayo nakapitas? Po, noong halos 60 redback. Kasama na rin yung kala tatay. Naka 60 kayo? Ikaw muna po kayo. May baguhan generator. Di po ang gagamitin dito sa kabila naman yun. Sa San Antonio. Sa Bulira. Meron ka ba ano doon? Yung pong naka-arkilap, merong nakabili po ng lupa doon, eh kakuha po namin, kasama namin sa Inarkilahan nyo? Hindi po. Bali po sila, merong tagapag-alaga lang dito manggagaling. Bilhin na yun. Binili na. Binili na. Bali kami rin din po yung mag-handle. Meron tao na rin doon. Eh tayo na rin magpatutuloy sa pag-aalaga. Yung ng may-ari. Eh meron din kaming nabili doon kulang 3 hektarya. Yung sa parte ng Bulira San Antonio sa San Julian. 200 lahat yan. 200 po lahat. Kailangan niya 100 muna yung ano natin. Ay, may karga yan. Pero hilera na kasukol na ere, 50 ere. Yung hilera na ere. Lahat yung nakakuha na yan. Pero lahat yung nakabukod na yan. 200 yan. 200. Sige, karga. Pagkakakuha na yung bilangan na laman. Bilangan nyo doon sa kanya. Sinabilang na rin din dyan eh. Para mag-double check nyo lang din nila. 100 lang daw. Hindi kaya. Ay, medyo mabigat-bigat din po kasi. Yung bigat kaya. Yung yung space. kwan, nga. Dahil mababalokon. Sandaan. Yung huli ko nakakuha, ang dami mga bunga ngayon. Kaya nag-aano. Sa katiyan ko, i-sprayan ko pa ng... Hindi, kung okay na po yun. Kahit din nyo na po i-spray nyo. Kasi yung bunga nun, yung iba't nyo kasi malalaglag. Iba naman doon magtutuloy. Tapos? Kaya di ba okay lang po yun para at least yun po ang magkocontrol para hindi po tumayog po na payat yung kalamansi ninyo. Maganda rin yun kasi meron siyang sunong-sunong po na bunga. Yung nag-aalala ako sa iba, parang mabigat siya, parang mababali. Hindi, bawasan din po yun. Pag malalaki na pwede na pigain, tanggalin mo na lahat ng malalaki. Pag mo tatanggalin yung bunga, kasi didiretso pagtayog no. Sandali matatayog yan. So ayayin ko lang lumaki mga bunga. Pag pwede na pigain, kukuhanin ninyo, agarin lahat ng malalaki. Babawasan pa yun, hindi naman po lahat pagtutuloy yun eh. Pagkatapos noon, mamumunga ulit yung mamumunga ulit, basta pag napitasan nyo po ulit siya. Pinipitasan mo na, lalabasan ulit ng bulaklak yun. Kaya magsasanga ulit siya na magsasanga. Magsasanga ulit. Yun po yung technique na ginagawa po natin dyan. Pag pinigil mo yung pamumunga niya, diretso pagtayog niya. Ngayon, pagka nagpabunga ka na, isang taon pa lang, maghahadyan ka na. Kailan ako ulit mag-apply ng organic? Monthly po yan. Nag-apply po ako, kaya kailangan nag-apply. Ilang week na? Mga 3 weeks na 3 weeks, sa isang week pa. Pero hindi ko nalalagyan ng yung pure organic na lang. Pwede rin po ninyong pahaluan din siya ng sulfate. Kasi sa labas na siya eh. Ang ratio natin is 2:1. 2:1. Yun din sinabi ni ni Sir Marvin. 2:1 ang kuha natin. Maganda kasi pag may sulfate, nitrogen siya. Kaya lang tayo hindi po magna-nitrogen pagka putag-ulan na. Pwede ko ba ilagay sa papaya yun? Ay lahat po ng ating mga gulay, fruit trees. Inisip ko lagyan ng organic. Baka... Opo. Montre. Lahat po yan, pwede. Lahat ng panahon sa lupa. Okay. Tsaka mapapatamis niya yung pinya mo kung maasim. Ganun ba? Kasi iba po yung tamis pagka organic po yung gapit-gapit kaysa synthetic. Hindi ko pa nga natitikin ba dahil galing ng ng silang. Silang Cavite. Siguro mga 1,000 trees. Marami rin pala. Gano'n na siya kalalaki? Iba namumunga na. Hindi lang sabay-sabay. Kasi nga, iba-ibang niya eh. Tinutubigan nyo rin siya? Oo. Pero nasa siya? Nasa hills. Sliding siya. Usually. Ayos pala. Okay, sa papaya rin. Yun, pwede nyo rin lagyan ng abono yun. Pwede rin. Kasi yung abono natin, all around niya kahit saan. Nilalagay ko lang kasi doon yung
14 tsaka... 14. Tayo gumamit ng 14. Ang 14 kasi may sangkap na ng simento yan. Simento. Oo. Kumbaga sa kawan, unti-unti natin sinisimentohan yung lupa. Tinan niyo po ang bukid. Kahit yara siya. Ang bukid po kasi, tinan niyo po, pagka po tuyo, akala mo ba to? Pagka naman basa siya, akala mo naman siyang hinalong simento. Ganun ang style ng lupa niya. Maski na yun, malakas pa ang umatak ng kuwan yun. Oo. Synthetic kasi, basta't lahat po ng mga synthetic. Marami pa siya ang 14 doon eh. Ginagamit Oo, ng yara. mayroong bangkuang po siya. Iyon, pwede lang po Pero yung ginagamit yalo. ko kasi sa mangga yun eh. Sa mangga. Oo. Sa mga may nang organic yun. Gaano karami, yun ang hindi ko Ang yara, yung granules. Pero kung yun kuwan, wala ko pa pwedeng, di siguro pwede ihalo yun eh. Ano? Kasi lahat po kasi ng mga ginagamit natin maliban doon sa urea at sa sulfate, yun ang hanas pa pwede natin doon sa yun ang unang organic. nilagay ko sa mga pinya, urea. Advice sa akin sa silang. Yung pinagkuhanan ko, sabi niya, pagkatabi mo, lagyan mo ng urea. Kasi po ang urea, nitrogen din yan. Ang sulfate, ganoon din. Kaya lang, prepare kayo ng pang-insekto. Lahat kasi ng mga ko natin, ng mga technician, sa sulfate sa synthetic sila nakatutok. Hindi nila alam kasi organic. Kaya hindi sila mag-recommend ng organic. Kasi ang partner niyan yung ating mga insecticide. Kaya maobligado ka mag-insecticide pagka ginagamit natin yung abono. Doon sa Gabal doon ngayon. Ewan ko, kwento-kwento. May nag-spray daw may dumaan daw ng aeroplano pagkatapos nun. Ay, tama lang po. Nagkaroon ng uod. Harabas. Harabas. Ay, totoo yun. Hindi lang po. Nadali raw yung mga maraming, pero hindi lahat. Pati nga mangga, buti nakapagpa-spray ako. Kasi puntahan sa mangga, hindi may nuud ang mangga eh. Ayun po. Galing sa sibuyas, naghanap yung mga uod. Hindi lang po kayo nag-iisa. Meron rin pong isang magsisibuya sa parte naman ng Gimba. Tsaka kuya po. May nagdanding aeroplano. Ngayon, meron silang mga tanim na sibuyas. Nagtataka sila, bakit 3 beses nagdadaan yung aeroplano sa loob ng 1 linggo. Ngayon, nung magdaan yung aeroplano, pagkalipas ng ilang mga araw, ang mga uod nagkalat na. Kaya tama yung sabi ninyo. Hindi, ang inaano ko, baka ano lang yun kasi likod namin yung Port Magsaysay, yung mga Philippine Army, di ba? Ay mag-exercise. Gano'n. Hindi naman po mga militar, mga maliliit na aeroplano. Ewan ko, hindi ko rin maliliit na aeroplano po yung militar patig ang kulay ng mga kwan. Oo. Tsaka hindi ito mag-exercise yun. Dapat mag-exercise, sibuyas yan. Meron naman talagang exercise ang militar. Saka mga kulay patig yung kanilang mga kwan. Bakit naman nila gagawin yung... kasi, kuwan po kasi ng gamot. Yun nga po rin ang napansin niya rin isa nang na-interview ko doon sa Gimba. Sa tuwing lalabas doon yun, pagka may sibuyas lang at medyo malalaki na. Pero pagka wala naman sibuyas, hindi doon lalabas yung aeroplano na yun. Kaya nag-usap-usap nga sila, nung dumating nga raw yung aeroplano na yun, doon na raw kumalat yung mga insekto. Tsaka yung mga uod. Baka kaya yung kung na aeroplano nila yun ang mga nag-i-import na sibuyas sa ibang bansa. Maaari. Hindi rin natin alam kasi ang natatandaan noong isa ko subscriber, basta't pagka dumating na raw yung aeroplano na yon, asahan nila, bibili na sila ngayon ng mga pang-insecticide. Yung kanilang mga kuwan, dadapo na po yung mga harabas na sa mutsari. Kasi ang nangyayari, malamang na yun ay merong inihagis na pantawag ng paro-paro. Mga itlog. Mga itlog yun. Siyempre, pag napisa yun, sa halaman, kakalat. Kakalat niya sa kawan niya. Yung mga insecticide na hindi kaya dahil pumapasok doon sa gitna ng kaya kahit halimbawa na kawan siya, mag-in-spray at nakapasok na, wala na magagawa po yung ano. Mangangailangan ka ngayon ng matapang na insecticide. Oo, yun. Pagka halimbawa yung ginamitan mo, ay sobrang mahal naman. Ay, yari naman ang bulsa mo. Kaya yun ang matindi. Pero yung organic na isa sa napansin ko riyan,
parang ayaw ng insekto yung amoy niya. Pagka gumusap sa halaman. Parang nawawala ng gana. Kasi una-una, medyo papait, sabi nga ni Sir Marvin. Mapait ka para sa kanila yan. Hindi kagaya nung mga synthetic natin, matamis na matamis yan sa mga insekto. Baka mabango sa kanila pag gumusap. Sabi nga mga amoy pinipig, kaya nga. Kaya ganun ang stand niya. Kaya nga, yun, yung maaari yung sinasabi ninyo, tapos yung nangyayari doon sa kuya po, nung dumating yung mga aeroplano, mga maliliit, 3 beses nga raw kung kumuwan eh. Pagdating nga raw doon, nagsipag-spray na sila, 3 araw lang pinalipas. Ang dami na raw mga uod sa kanila sibuyas. Sandaling malaki yun, basta yun yun, hindi ko naman din na nakakwento lang din ng mga magsasaka. Kasi, mapapansin nila yan. Bakit nung walang sibuyas, wala silang nakikitang ganyan aeroplano? Bakit nung meron naman sibuyas, saka naman sila ngayon, doon sila nagpapalipad? Hindi, ang kwento, gabi eh. Gabi nagpalipad eh. Gabi. Sa araw nga naman, mapupuna sila. Yun naman sa Gimba, araw naman hapon, mga bandang hapon. Gabi. So sabi ko, maka-aeroplano lang ng militaryo yun. Na galing sa At saka hindi, una-una, pag inalayan, ba't naman doon sila magpa-practice sa Gabaldon? Samantalang exercise sila sa militar. Pero, ang isang pagtataka mo, bakit naman dumami naman yung mga uod? Ang dami. Dami nalugi doon. Kawawa naman yung mga nabiktima. Talo na sila sa tubig ngayon. Talo pa sila doon sa Harabas. Isa kasi yun eh. Yung isa natin subscriber sa Gimba, yun din ang kanyang napansin doon. Nung dumating araw yung aeroplano, mga maliliit na yun, doon ang araw kumalat ang mga uod. Nagtataka nga rin, nag-uusap-usap nga rin magsisibuyas eh. Bakit tuwing may sibuyas dito at medyo malapit-lapit na mag-harvest, tsaka daw lalabas daw yung aeroplano na yun. Wala naman silang mapatunayan na kawan. Oo nga eh. Pero basta't pag dumating daw yun, automatic na. Marami ng uod. Ibig sabihin? Mayroong mga masasama talaga ako. Masamang pakay doon sa sibuyas. Kaya kawawa po yung mga magsisibuyas. Lalo ngayon, medyo mababa ang sibuyas po ngayon. Tapos tinamaan pa ng harabas. Nako. Kaya masakalap din sa mga sibuyas na matagal lang ko. Yung mga magsasaka. Kasi yung mga ahente, yung mga... ahente po ang mga kumikita ngayon. Mababa ang kukunin, tapos bebenta po ngayon ng mataas. Sino magsasabi, ayaw nyo, mabubulok na. Mabubulok kasi obligado lang i-harvest dahil merong harabas. Sabihin nila, ito. Tinamanay ka ng uod. Na-harvest na maliliit pa dahil kasi ang panong pa ng April, kasi takot sa harabas. Tapos, yung tubig. Sabihin sa kanila, El Nino. Sabihin, bibili na lang ngayon sa mababang presyo. Kaya kawawa naman ng magsasaka. Ano lang matitira doon sa kanilang ginastos to. Yun ang isa sa magiging problema. Na dapat sana ang DA gumagawa ng paraan sa pamamagitan ng ganyan. Paano nila ma-apply mga yan? Tulungan nila yung mga magsasaka na makontrol yung harabas na yan. Para makontrol. So, ito 3 na ikarga nila. 103 dito pa lang. Ito sa may tagiliran. Ayos na yun. Okay na yan. Para may pambukas naman kayo. May mag-grocery pa tayo. 23. Ako po mga trivia po yung isang malungkot na balita sa mga magsisibuyas na talagang umaatake na yung harabas. Gaya nga doon sa Gimba, mayroon nagpalipad din ng aeroplano. Doon kumalat po ngayon yung harabas. Ngayon sa gabi naman yata nagpapalipad doon sa Gabaldon. Nung wala yung aeroplano, wala pong mga harabas. Pero nung nagpalipad sa Gabaldon, doon nagkaroon ng marami uling harabas. Wala naman natin sinasabi ng ganun. Pero isa yung nangyari. Yung nangyari doon sa Gimba, yun din naman na nangyari doon sa parte po ng Gabaldon. Siguro, dahil mayroong militar doon, baka nagpa-practice nga naman yung militar. Gabing-gabi nagpa-practice. Hindi natin alam kung ano yung nangyari. Pero ang kinagugulat ng mga magsasaka doon, pagkatapos ng lipad, ilang araw lang, dumami na ang harabas. Pero usually, pag gano'n, merong... Kasi hindi ako nakakita ng private plane doon eh.
Noon lang bang nila narinig. Narinig nila, oo. Basta yun ang kwento eh. Na mababa yung lipad. Tunog aeroplano, yung gano'n. Ay, Sabi ko, yan. hindi basta-basta ang pupunta ang private plane dyan. Military Ay, totoo po yun. Oo. May 20 kilometer radius na magki-clearance ka bago ka Pagpalipad. palipad doon eh. May Kaya drone, hindi ka makapagpalipad ng basta-basta doon eh. Totoo po yun. Tsaka hindi, magtataka ka, bakit gabi naman ko sila magpalipad ng eroplano? Eh, napakahaba naman ng araw. Eh, mabuti sana kung may operation sila doon, ayun, talagang po pwede mangyari yun. Eh, wala namang nabalitang may operation. Ano pala, operation laglag-uod pala. Yun lang pa pwede. Eh, yun. Nakakaawa. Malungkot na balita tayo sa mga magsisibuhay sa parte ng Gabaldon. Malaki kasi gastos dyan. May iyak na ngayon magsasibuyas sa mura ng presyo. Nilaglagan pa ng Iiyak pa mga sila ngayon sa gastos dahil sinira ng harabas. Kaya mura kasi, yun nga, naagad. Opo. Tsaka Kasi dapat gusto sana. ko ng uod, Para maligtas na maligtas lang, may makabawi lang. Hindi pa talaga harvest eh, inaapuran nila para maalit. Wala pong pagkakaiba rin sa kalamansi. Sa kalamansi, pagka nahinto na yung tubig ng kalamansi, kahit di papitasin, pipitasin na. Kaya mangyayari, ang kalamansi, bumabagsak ang presyo. Dahil maliliit eh. Yun yung nagbabara sa palengke. Dahil pero pag kumonte ang kalamansi, nagmamahal siya. Nagmamahal siya. Ngayon, kaya pansinin niyo sa palengke, nagliliitan ng bunga. Oo nga. Wala yung maraming malalaki. Dahil sa tubig. Sa tubig, sa init, saka ibang mga ayaw na, kasi pag naubos na kasi yung tubig sa kanila, lalo hindi mabibili yung kalamansi niya. Kaya, yun, sabay-sabay sila pumipitas. Ang patubig ko nga doon sa mga kalamansi, every other day. Pero yung ginawa ninyo yung parang sa batya. Sa batya, tapos meron siyang sapin sa ilalim na organic. Ayun. At least po yun, medyo lalamig po ngayon ang puno ng kalamansi ninyo. Kasi sa tindi po ng init. Opo. Tindi init kasi ngayon, kaya kailangan. Pero pagka umulan naman ng malakas, ay malapis na uli ang hataw niya. Mas dumadami ang bunga pagka tag-ulan. Sa tag-ulan po kasi walang problema ang bunga ng kalamansi. Tag-ulan ala naman nag-aalaga dito, ala nag-i-spray, pero daing bunga. Continuous na kasi yun. Diretso. Kaya namumura naman siya. Mura lang naman siya. Panahon na kasi yun Ang bunga nun, ang kamurahan ng kalamansi, August and September. Yan yung permis yung 2 buwan na yan. Nung nakaraan, 500 naman ang presyo ng isang bag. Mabot man ng 450, may kasama ng ahente. Ganun. Siyempre, ang ahente, di nawawala sa kawan yan lagi nakakapit sa kawan yan Doon sa may-ari. Laway lang ako. Laway lang po na. Laway lang. Magkakonti-kiti, tumatawan pa. Yun niya. Saka hindi, pagka halimbawa, nalugi siya, kawaway may-ari, tatawaran pa yung may-ari. Okay po. Ayun. Pero po dito. Hindi, Balik na po uli sila sa Gabaldon para po magtanim po ng kalamansi. Kaya dati po ay sibuyas sa kanilang tanim, kaya marami kadalasan ay puro lugi. Ngayon, kalamansi naman po ngayon ang kanilang itatanim.